O, dito tayo. Ito na, si Tuta Soto. Tuta Soto, aaraw-arawin ng session ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Iminungkahi ni Senate President Tito Soto na gawing araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes ang session ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte upang mapabilis anya ang pag-usad ng paglilitis. Tuta Soto, Tito Soto, Tuta. Huwag ka naman masyadong magpahalata, pre. Huwag ka naman masyadong magpahalata sa taong bayan na talagang kontrolado ka ni Marcos. Huwag naman masyadong ganun kasi halatado eh. 'Di ba? Puta na, komento ka ng komento sa impeachment ni BP Sara pero no comment ka sa impeachment ni Marcos Jr. Huwag ganun, pre. Bad yun. Alam namin na natuldukan ang iyong pangarap, ang iyong playbook na maging vice president, soon to be president. Alam naman namin na naudlot 'yon at nakansela, hindi na ipatupad 'yon. Kaya 'di ba sabi nga ni Tito Sen hindi na nga daw siya tatakbong senador sa susunod na taon. Yung pala may planong maging vice presidente. At kapag naging vice presidente, i-impeach din si Marcos para siyang maging presidente. Ang galing. Magaling no? Iba din eh. Buta na pagdating kay BP Sara, araw-arawin nyo na. Pero yung pahayag ni Orly Gutesa na tinuturo niya si Martin Romualdez, puta na wala kayong pakialam. Ganyan kayo kawalang niya. Tapos pag kinumentan kayo, pag may mga sinasabi sa inyo, nagagalit kayo. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Di wow. Tapos dito, kaya tinatawag ng Tuta Soto eh. Masyadong halata kasi Tito Sen. Huwag masyadong palata Tito Sen. Alam mo, bilang isang politiko dapat mapalawig niyo yung kagandahan ng iyong pangalan. Nangyayari kasi, imbis na pala pagandahin, lalo yung pinapadumi. Huwag ganun ha, pangit yun. Dito naman tayo sa isa. Putang inang ngiwi, putang inang mukha yan. Saan ba gawa yan? Humanda kang maitala sa kasaysayan bilang kauna-unahang BP na ma-impeach. Hindi minsan kundi 2 beses. Na-impeach na ba? Sa Congress lang, 'di ba? Itong putay na pangit na, bading pa. Putay na, alam nyo, yung pag-i-impeach nyo kay BP Sara, alam nyo, hindi naman si BP Sara magdadala niyan eh. Kayo. Biruin nyo ang kakapal ng mukha nyo, mga putang ina nyo. 32 million mahigit ang boto ni Vice President Sara Duterte. Kung yung 32 million na voters na yon, kung yun ang pumunta sa impeachable court or sabihin na natin sa Congress, pumunta lahat yan at isigaw nilang impeach BP Sara, maniniwala kami. Pero putang ina nyo, kung kayo-kayo lang din, tas ganyan ang pagmumukha mong mukha kang burikat, mukha kang singit ng manok na pinakuluan sa imbornal, putang ina, hindi ka namin dapat paniwalaan. Ilan ba boto nyo ng mga congressman? 300k, 100k, 1,000,000? Pwe! Kagaguhan nyo. Nagtitigil-tigilan nyo kami sa katarantaduhan nyo, ha? Tigil-tigilan nyo kami sa katarantaduhan nyo. Wala kaming pakialam sa inyo. Una-unahan sa kasaysayan, humanda maitatala. So, nagago kayo. Kauna-unahan sa kasaysayan na ganyang kadumi ang Kongreso. Ha? Kauna-unahan sa kasaysayan niya na maitala na kauna-unahang pinakamaruming Congress or House of Representative ang panahon nyo.
Tayo na lahat ng basurang mga tao sa balat ng Pilipinas nagsama-sama dyan sa House of Representative. Labas po dyan ang mga Duterte ha. Sila Kong Pulong, yung anak niya, at yung iba pang mga matitinong congressman. Labas ho sa sinasabi kong ito. Ito lang yung mga putang inang to. Putang ina. Gusto burat, tas mukhang burat. Sorry guys. Gigigil ako eh. Tangina kasi ang pangit pa na ugali. Bisan mag-adjust naman kayo. Pag pangit, medyo bawiin nyo naman sa pag-ugali. Hindi yung pangit na ugali. Pangit pa ugali. Pangit na mukha, pangit pa ugali. Ang pangit naman ng ganun. Wag naman ganun. Masyado nyo naman dinamdam ang kamalasan na nakuha nyo. Ayot na itong mga to. Tangina nyo. Dito tayo. Ano to? Walang credibility. Ito pala yung kaninang natin na napanood natin video. Mali lang yung nailagay ko ha. Ito. BP Sara, hindi umano nakapasa. Sa standard ni Franz Castro para maging presidente. Putang ina ng mga to, nagkakalat talaga ng katangahan ng putang ina. Hindi pasok sa standard mo. May standard ka pala, Franz. May standard ka pa dyan sa dating mong yan, ha? Putang ina, may standard din pala ang mga tiga-bundok. Sorry hindi ko. Disclaimer, baka sabihin ay Jay, nilalait mo yung mga magsasaka. Hindi ganun ha. Hindi ho ganun. Ang sinasabi ko yung mga makakaliwang terorista. Yung mga makakaliwa ang tinutukoy ko. Sila yon. Hindi yung mga kapatid natin magsasaka. At ako rin po. Halos ilang taon po akong namuhay mag-isa sa bundok. Mahabang kwento po yan pero yun po yung totoo. Mahabang panahon akong nabuhay sa bundok na mag-isa. Lahat doon pinagdaanan ko, pati yung mga tikbalang doon kinumpari ko na. Ha? Hindi ko nilalahit yung mga taga-bundok na mga kababayan natin. Hindi ko ganoon. Hindi ko nilalahit yung mga mga ita. Hindi po. Sinasabi ko yung mga makakaliwang katulad dito. Putang ina mo, may standard ka eh. Kung sa sarili mo nga, hindi ka makitaan ng standard. Putang inang te. Masama magmura, masama mangaway ng babae ha. Pero kung ganito naman kawalang walang niya kasi itong mga to. Biruin mo ha, mag-ingat po kayo dito sa taong to. Nakasuhan po yan. Korte po ang naghatol dyan. Convicted child abuser. Yang etong si Franz Castro. Tapos magsasalita ka na hindi pasok sa standard mo si BP Sara. Sino na pasok sa standard mo? Si Marcos na adik. Ayon sa kapatid niya, ha? Galing yan sa kapatid niya. Hindi sa akin. Tanginang yun. May standard ka pala, girl. Kalahin mo ganyan mo kami standard pa pala, ano? Ano naman sa'yo? Mutang ina ka. Ha? Wala kami nakikitang standard sa'yo. Kahit nga magbarangay tanod ka, wala, hindi ka bagay sa barangay tanod eh. Magbantay gubat pwede. Bantayan mo si Bigfoot. Ay, nako, Franz Castro talaga. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.